kabarangay. May problema ka ba? I-talk to mama na. Ikaw ba'y nasasaktan at parating pinipilit? Itago ang pait, sinusolo pa ang galit. Talk to mama's here, kami ay makikinig. Buong barangay magdamayan. Abutin naming kamay, ikaw ay tutulungang bawasan ng lumbay sa heart zone na kinalalagyan. Nakikinggan, pagpapayuhan ng buong barangay at inyong tutukan. Magtiwala, wag mag-alinlangan, never be unheard. Talk to mama na. Nandito na si Mama Donna, si Mama Donna. Barangay FM. Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay nating harapin ang Monday, mga kapuso, mga kabarangay. Talaga naman. Happy Monday po sa mga kabarangay natin, no, na medyo mabigat ang katawan ngayong araw ng Lunes. So, iwag naman ganyan. Grabe naman. Sa mga kabarangay natin, welcome po sa programang Talk to Mama. Dapat ang ating Lunes ay masaya lang, di ba? Sa mga kabarangay natin dyan, welcome po sa ating programang Talk to Mama. Siyempre, magkakasama na naman po tayo ngayong araw ng Lunes, mga kapuso, mga kabarangay. Siyempre, ngayon ay June 10, 2024. O, masaya na naman kayo sa Miyerkules. Gusto nyo yan? Sa mga kabarangay natin, welcome po sa ating programang Talk to Mama. At syempre mga kapuso, mga kabarangay, no, sa ating bagong oras, tayo po ay magkakasama na alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. At syempre alas 9 pa lang, ay meron na tayong pag-uusapang problema, di ba? Huwag niyo muna pag-usapan yung problema ng mga kapitbahay nyo. Makinig muna kayo sa radyo para maiba naman. Sa mga kabarangay natin, no, welcome po sa programang Talk to Mama. Siyempre, ako po ang inyong makakasama, si Mama Donna. Ayun. Pwede po kayo mag-text ng inyong mga pabidang advice, ng inyong mga opinion at kung ano man yung sa tingin nyo na makakatulong, no, sa kapuso, sa kabarangay natin na may pinagdadaan ng problema. Pwede yan, mga kapuso, mga kabarangay. Pwede sa ating text line 0950 7381028. At syempre pwede rin po sa ating Facebook dahil naka-live po tayo ngayong araw ng Monday. Naka-live tayo mga kapuso, mga kabarangay. Hanapin nyo lang po sa ating Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. At sa akin po, Mama Donna 975. Ayan. Shoutout po sa mga viewers natin. Good morning sa inyo mga kapuso, mga kabarangay. Eto na nga mga kapuso, mga kabarangay, pag-uusapan natin ang problema ng kabarangay natin na si Rowena. Eto, dapat makinig dito yung mga yung mga magulang, 'di ba? Kailangan po natin ng mga pabidang advice lalo na sa ating mga magulang, 'di ba? Kung mapalalaki ka man, mapababae, as long as meron ka ng anak. Kasi minsan kapag nagkakaedad tayo, mas lalong tumitigas yung ulo natin. 'Di ba? Na akala natin porke tayo yung magulang, tama na yung ginagawa natin, 'di ba? So sa mga kabarangay natin, pwede po kayong magpabidang advice dahil kailangan po yan ng kapuso natin na si Rowena. Sa ating text line 0950-738-1028, sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan, at sa akin po, Mama Donna 975. Ayan. Sa mga kabarangay natin, it is now 9:19 in the morning. Umpisahan natin ang ating programang Talk to Mama. Ang ating mga magulang ang dapat nating maging gabay at huwaran. Ngunit paano kung hindi na magandang ugali yung nakikita natin sa kanila? Dear Mama Donna, magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo po ako sa pangalang Rowena. 24 years old at namamasukang kasambahay.
Palagi po akong nakikinig sa inyo dahil stay in po ako sa aking trabaho. Mama Donna, taga munisipyo po talaga ako at hindi ko na lang po babanggitin kung saan yon. Dumito lang po ako sa puerto at para magtrabaho. Minsan po kapag day off ko ay umuwi ako sa amin. Mama Donna, 3 taon na po akong nagtatrabaho dito sa aking amo. At kung gaano po ako katagal dito ay ganun na rin po ako katagal na malayo sa pamilya ko. Pero nasistress pa rin po ako. Mama Donna, 2 lang po kaming magkapatid. Naiwan sa mama ko yung kapatid kong lalaki na nag-aaral ng high school pa lang. Wala na po ang aking papa at si mama po ay single mom na. Mama Donna, nahihiya na po ako minsang umuwi ako sa amin dahil sa mga nakakarating sa akin na kwento at sumbong ng kapatid kong lalaki. Si mama raw po kasi ay kung kani-kaninong lalaki lang sumasama at yung ibang nakakasama niya may asawa pa. Nakaraan lang daw ay sinugod siya sa bahay ng asawa ng lalaking nakasama niya. Mama Donna, hindi naman po ganun dati si mama pero nagbago po siya nung nawala ang papa ko. Sa totoo lang po, grabe yung stress na dala sa akin nun. Kinausap ko siya patungkol dun pero nag-away lang kami at kung ano-ano na yung mga sinabi niya sa akin. Kesyo mayabang na raw ako porket ako na ang bumubuhay sa kanila. At sinabi niya pang siya ang ina ko. Dapat hindi ko siya pinapakialaman dahil alam niya na raw yung ginagawa niya. Mama Donna, naaawa na rin ako sa kapatid ko na nandun sa mama ko kasi pati siya ay stress na rin at lahat ay sinusumbong niya sa akin. Para daw dalaga si mama at palagi rin daw po itong nasa inuman kasama ang mga barkada. Mama Donna, ano po ba ang dapat kong gawin sa mama ko? Kasi hiyang-hiya na po ako sa mga ginagawa niya. Laman na po kami ng barangay at ng mga chismis. Pagpayuhan niyo naman po ako. Ako si Rowena, ang inyong kabarangay. Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay natin pagpayuhan at bigyan ng advice, mga kapuso, mga kabarangay, no? Ang kabarangay natin na si Rowena. Oy, ang hirap naman ng problema ang kanyang pinagdadaanan. Nakakalungkot na katulad nga ng sinabi niya, mga kapuso, mga kabarangay, di ba? Na yung mga magulang natin, yung dapat nating maging gabay at huwaran, 'di ba? Maging role model. Ngunit paano kung hindi na magandang ugali yung nakikita natin sa kanila, 'di ba? Paano sila magiging huwaran sa atin? Sa mga kabarangay natin, no, pwede po kayo magbigay ng inyong mga pabidang advice sa ating text line 0950 7381028. Of course, ka-live tayo. You can message me sa ating Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin po, Mama Donna 975. Ang hirap ng ganitong problema, mga kapuso, mga kabarangay, no? Sabi niya, okay, kukwento ko ng very light yung problema ang ating pinag-uusapan. Para sa mga magulang, sa mga anak na nakikinig sa atin ngayon, di ba? Magandang mabigyan natin siya ng maayos at magandang pabidang advice. Kasi kung ako yung nasa kalagayan nito, hindi ko rin alam yung gagawin ko. Baka aywan lang kung ano magawa ko. Sabi dito, Mama Donna, magandang araw sa lahat na nakikinig. Tawagin niyo po ako sa pangalang Rowena, 24 years old. Namamasukan daw siya na isang kasambahay at palagi nakikinig sa atin. So sabi niya, Mama Donna, taga-munisipyo po talaga ako. Nagstay o dumito lang po ako sa puerto para magtrabaho. Kapag day off ko, umuwi ako sa amin. Sabi niya, Mama Donna, 3 taon na po ako na nandito sa puerto, sa amo ko na mamasukan. At gano'n na rin po ako katagal na malayo sa aking pamilya. So sabi niya, meron siyang nanay at kapatid na high school pa lang na naiwan at yun yung binubuhay niya. So sabi niya, mga kapuso, mga kabarangay, Mama Donna, 2 lang kaming magkapatid. At yun nga, naiwan sa mama niya yung kapatid niya. Sabi niya, wala na raw yung papa niya at single mom yung mama niya ngayon.
So sabi niya, marami raw nakakarating sa kanya na sumbong ng mga kapatid niya, and nung pag-uwi niya doon, nagkukwento din yung mga kamag-anak nila. Sinabi niya na kung kani-kaninong lalaki daw sumasama itong nanay nila, at yung iba, may asawa pa. So ang nangyari na barkada, palaging nasa inuman. Wow, bagets. So sabi niya, nakaraan lang daw, Mama Donna, sinugod siya sa bahay ng asawa nung lalaking nakasama niya. So sabi niya, Mama Donna, hindi naman ganun dati yung mama ko. Nagbago siya mula nung nawala ang papa ko. Sabi niya, stress yung dala sa aming magkapatid noon. Kinausap niya raw yung mama niya, Kapuso Kabarangay, na kung pwede lang na itigil na at magbago na. So sabi niya, nagalit pa raw sa kanya at sinabihan siya na mayabang ka porket ikaw yung bumubuhay sa amin. Grabe naman. At sinabi pa na, ako yung ina mo. Ay, ako ang iyong ina. Parang mali yung pagkakakonstruct ko dun Sabi niya, ako yung iyong ina, dapat hindi mo ako pinapakialaman kasi alam ko na yung ginagawa ko. Ang pangit na pagkakakonstruct ko ng sentence ko. So sabi niya, ayan nyo na yun, kabarangay. Palipasin nyo na lang, pasensya na. Hindi naman yun masama. Sabi niya, Mama Donna, pati yung kapatid ko nasa-stress na rin sa kanya. So sabi niya, sinumbong pa raw sa kanya na ng kapatid niya na parang dalaga daw si mama niya kasi palaging nasa inuman, kasama ang mga barkada, di ba? So sabi niya, mga kapuso, mga kabarangay, Mama Donna, ano ba ang dapat kong gawin dito sa nanay ko? Kasi laman na po kami ng barangay at ng mga chismis sa aming barangay. Laman ng barangay, siguro napapabarangay lagi itong nanay niya. So sa mga kabarangay natin, mga kapuso, mga kabarangay, pwede po sa ating text line 0950-738-1028. You can message me sa ating Facebook. Pwede kayo mag-comment dyan, mga kapuso, dahil naka-live tayo. Hanapin nyo lang Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin po, Mama Donna 975. It is now 9:31 in the morning sa Barangay FM. Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay nating pag-usapan ang problemang ipinadala sa atin ng ating kapuso na si Rowena. Ay, grabe naman. Sa mga kabarangay natin, na hindi man napagdaanan yung ganitong problema, pero I know for sure meron kayong something in your mind na, alam mo yun, pwedeng makatulong sa kanya, di ba? Para kung ano man yung dapat niyang gawin dito sa nanay niya. Ang hirap naman din kasi nung katuwiran ng nanay niya Ako ang iyong ina, ganon. Mali naman yung sinabi ko kanina. Tama din naman. Mali lang yung pag-construct ko ng ng words. Ako ang ina mo, ha? Kaya dapat ako ang iyong sundin. Yon. Alright, shoutout muna dyan kay J.R. Rivera. Good morning, Mama Donna. Pabati lang sa Cali ba to? Cali Bistro, Kalikasan Homes, Westcom Road. Alright, hello to Raven. Magandang umaga. Ayan. Shoutout, Mama Donna, si Joseph Caballero, ang pogi ng San Vicente. Aba, mataganyan. Good morning, Mama Donna. Pabati lang po sa BMC na mama kay Princess Ann and to Cheryl. Sabi niya, grabe naman ang ina ng sender, Mama Dons. Kaya niya ginagawa yun, Mama Donna, baka hindi pa siya nakaka-move on sa ama ng sender. Masakit siguro para sa kanya na ang nangyari sa kanila. Kaya niya nagagawa yon, ang pagsama sa iba't ibang lalaki. At sa pagsama sa barkada para ma-relax ang kanyang sarili. Maybe lang. May point din naman. Gano'n naman kasi tayo minsan, kapuso kabarangay, di ba? Para makapag-move on. Hindi lang minsan. Actually, halos lahat tayo nakagawa na ng ganito. Yung tipong nawala sa'yo yung taong mahal mo, ang tendency para makamove on ka, kailangan mo i-divert yung attention mo. Kailangan mong maging busy, or kung hindi man natin kayang maging busy, 'di ba? Sumama ka with friends, lumabas kayo with friends, uminom hangga't gusto mo. 'Di ba? Kasi nga broken-hearted ka eh. Parang ang purpose nun is that para kahit sa panandalian man lang makalimutan mo siya at makatulog ka ng maayos. Ang problema, sabi nila ang alak ay pampalimot, parang hindi naman. Kasi naaalala mo lahat ng sakit, so ang tendency iiyak ka hanggang sa makatulog. Ba't parang alam na alam? Okay, good morning kay Dennis Itchage, no?
Sabi niya, Mama Donna, pabida ko lang po si Isay. Alam mo kung ano ang trabaho, si Isay, okay? Alam mo kung anong trabaho ko, mahalin ka habang buhay. O, sige, iparamdam mo na lang, no? Hindi inaaraw-araw mo siya dito. Ikaw lang sapat na, ingat ka po palagi, okay? Thank you so much. Good morning sa'yo dyan. Stay in love. Masaya ma-in love. Sobra. Sobrang saya ma-in love. Grabing saya. Diba? So, sige lang, stay in love. Good morning, Mama Donna. Kung ako sa anak, pagpayuhan niya yung nanay niya na may edad na po siya, lalo na kalat na po ang chismis. Yun lang po. Paxley ng Irawan. Hello sa'yo dyan. Good morning and happy listening. Good morning sa mga kabarangay natin dyan sa Irawan. Kay Ate Ann and kay Ate Arlene, good morning sa inyo dyan. Kamusta naman ang mga person? At syempre sa mga kabarangay natin no, na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Ako mga kapuso, mga kabarangay, patuloy nating pag-uusapan ang problemang ipinadala sa atin ng kapuso ng kabarangay natin na si Rowena. Ayan. Pwede po kayo mag-message sa ating text line 0950-738-1028. At syempre pwede rin sa Barangay FM 97.5 Palawan. Ayan. Message lang po kayo, comment lang po kayo sa ating Facebook Live. Babasahin natin yan sa ating pagbabalik. It is now 9:48 in the morning. Good morning sa lahat ng mga kabarangay natin na habang bumabiyahe ay nakikinig sa ating problemang pinag-uusapan. Good morning kabarangay. Sana ay maganda ang inyong araw ng Monday. Tuloy-tuloy tayo, 9:48 sa Barangay FM. Ito siguro yung theme song ni mama mo, Forever Young. Dito lang sa programang Talk to Papa with your Forever Mama Donna. Forever. Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay nating pagpayuhan si Rowena sa kanyang problemang pinag-uusapan. Ako, 9:56 in the morning, problema pa rin ni Rowena. Ang topic natin ngayong umaga, ang hirap naman din talaga ng ganyan, no? Kapag mas matanda sa'yo yung may problema, alam mo yun, ikaw na mas nakakabata, parang ang hirap na pagsabihan at ang hirap na magbigay ng advice, lalo na kapag magulang mo, di ba? Talagang sasabihan ka na, ako yung ganyan-ganyan. Dapat makinig ka sa akin. Diba? Parang sila, hindi na nila nakikita yung mali na ginagawa nila. So, sa kabarangay natin si Rowena, no, naiipit siya sa sitwasyon kasi nga ayaw niya rin na ganun yung nanay niya. At the same time, nahihiya din siya dahil laman na ng barangay yung nanay niya. At syempre, pinag-uusapan na rin sila ng mga kapitbahay nila, di ba? Sabi niya, hello nga pala dyan kay New Ones. Nakikinig sa atin ngayon. Good morning sa inyo dyan and happy listening. At syempre sa lahat ng mga kabarangay natin no, na nakikinig pa rin sa atin ngayon, ay pwede nyo pa rin po akong panoorin sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. And sa akin po, Mama Donna 975. And of course, sa ating text line 0950-738-1028. Naka-silent na naman natin yung S ko. Hello to Eliheo Parangel. Mama Donna, pa-shout out. Naman po kami dito sa Sikod Rizal na busy. Ano to? Okay, hello sa inyo dyan. Sige, magpaka-busy ka na lang. Hello sa inyo dyan sa mga taga Sikod Rizal, Palawan. Sorry, hindi ko maintindihan yung kung ano yung ginagawa nyo. Pero kung ano man po yan, mag-iingat kayo kabarangay ha. Hello to Dave Paredes. Shout out po. Katatapos ko lang maglaba, pogi ako, si Dave ng Siksikan. Okay, edi ikaw na dyan, Dave. Kung pogi ka, pati yung labahan ko, pakilabahan nga. Sorry. Good morning sa inyo dyan. At sa mga kabarangay natin, you can message me again. Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin, Mama Donna 975. Punta tayo sa ating text line. Ang daming mga messages dito. Sabi dito, pabati lang po sa Libis, si Melanie at si Jiro. Libis, Jiro 2. Okay, mabaka 2. Okay. Pa-play naman ang song na Mula sa Puso. Hello sa iyo dyan. Good morning sa inyo dyan. Aga-aga, hinihilo nyo ako sa mga text nyo. Mama Donna, good morning po. Payo ko lang para sa ating sender. Kausapin mo yung amo mo na kung pwede dalhin mo yung kapatid mo dito sa puerto. At iwanan mo muna yung nanay mo para maisip niya na mali yung ginagawa niya. Good morning, 711. Ako parang mahirap yun sa tingin ko yung mindset ng mama niya ngayon gustong maging malaya ng gusto, di wala nang magbabantay dun sa gagawin niyang kalokohan kapag
dinala niya dito yung ano niya, yung kapatid niya, di ba? Mas maganda na rin, Kapuso Kabarangay, for me ha, na meron pa rin kasama doon yung nanay niya para at least 'di ba nakikita nila kung ano yung ginagawa, ano yung nangyayari, 'di ba? Kahit na papaano may update siya dito kasi kung dalawa na silang nandito, abay sino pa yung mag-a-update sa kanila? Hindi niya na alam kung totoo ba yung sasabihin, 'di ba? O hindi. Kung totoo ba yung update na ginagawa o hindi. At least yun, kapatid niyang lalaki, may tiwala siya, alam niya kung ano yung update, 'di ba, na nangyayari sa nanay niya. Sabi dito, good morning, Mama Donna, para sa sender, maraming magulang na ganyan. Yung baluktot yung mga ginagawa at walang pakialam. If hindi sila maging mabuting example sa iba, lalo na sa mga anak nila. Sabi niya, advice ko sa'yo, sender, na itry mong pakinggan ang aral at salita ng Diyos. Makikita mo sa YouTube, okay? If nagawa mo na tapos hindi talaga magbago, ay kunin mo na lang yung kapatid mo at pangaralan mo ang kapatid mo na wag gagayahin ang anumang nakikitang mali na ginagawa ng ibang tao. Pero kasi, Kapuso Kabarangay, no, ang problema dito talaga yung mama niya. So, ang kailangan natin is the direct pabidang advice na pwede nating maitulong talagang directly dun sa mama niya. Diba? Na pwede niyang sabihin, na pwede niyang gawin, Kapuso Kabarangay. Kasi sa ganong kalagayan ng mama niya, feeling ko longing for for love and attention. Lalo na nawala yung papa niya. Kaya siguro parang yun yung yun yung naging effect sa kanya. And parang longing pa rin siya dun sa pagkawala nung dun sa pagmamahal dahil nawala yung asawa niya. Kaya siguro ang tendency, alam mo yun, nagpapapansin. Okay, tuloy ko. Sabi niya, ang gayahin mo lang yung mga nakikitang mabubuti. Hindi natin mapipilit ang lahat ng tao na magbago at sumunod sa utos ng Diyos. Kasi may mga tao talaga na gusto nilang gawin yung mga kasamaan at sinasadya nila o kinalulugod nila yung mga tukso ni Satanas. Tulad ni Antok, tama ba? Kain na ang gusto ay ang masama kaysa mabuti. Mag-pray ka, sender, at sana mapakinggan at sundin ni mama mo yung mga ways na gagawin mo para magbago patungo sa matuwid na gawain. Thank you from Lazaro. Thank you, Lazaro. Hello sa iyo dyan. Ako naniniwala ako, Kapuso Kabarangay, na prayer is very powerful talaga. Na isa siya sa mga pwede talaga nating gawin anytime, anywhere, di ba? Na mag-pray ka at papakinggan ka naman talaga. Mga Kapuso, mga Kabarangay, Rizal, 10:01 in the morning. Kasama pa rin po si Mama Donna. Keep on texting sa ating text line 0950-738-1028. 10:01 na po ng umaga. Time check brought to you by Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Eskelan. Mag-Eskelan isang tableta. Up to 12 hours long-lasting bisa sa paulit-ulit na pain. Message lang kayo, mga Kapuso, sa ating Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. I-follow nyo na po at i-like. At syempre, ang Mama Donna 975 din. Dito pa rin tayo sa Barangay FM. Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay nating pag-usapan ang problema ni Rowena. Sa mga barangay natin, pwede kayo mag-text sa ating text line 0950-738-1028. You can message me, panoorin sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. At syempre, pwede rin sa akin, sa Mama Donna 975. Hello nga pala dyan kay Ref Abet Bongalso. Good morning, Ref. And sabi niya, good morning, watching from Bagong Sikat. Shout out sa buhay sa sports referee. Stay healthy, mga ka-referee. Ayan. Shout out natin yung mga poging ref natin from Buhay sa Sports. Ayan. Shout out po sa inyo dyan. And happy watching, Ref Bongalso. At syempre sa lahat ng mga kapuso natin, na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Punta tayo sa ating text line kasi may mga text pa na naandito. Sabi dito, wait lang, ang daming text Ano to? Isa-isa lang, Kapuso Kabarangay. Sabi dito, good morning, Mama Donna, para sa sender. Hello, Rowena. Sabi niya, ipaunawa mo at ipaintindi mo na lang sa mama mo na matanda na siya. Kaya dapat ay magpakatino na siya kasi hindi lang siya ang apektado sa mga pinanggagawa niya, kundi kayo ring mga anak niya. From 5 to 9, good morning sa iyo dyan. Oo nga naman, di ba? Kasi, Kapuso Kabarangay, sa lahat nga, di ba? Sa lahat talaga ng problema sa pamilya, lalo na. Sa lahat ng mga family problems, kalimitang apektado dyan, yung mga bata talaga. Diba? Halimbawang maghiwalay yung magulang or may mawala
na isa sa mga magulang, yung mga bata talaga yung palaging naapektuhan. Sa kanila palagi yung balik. Sabi dito pa, shoutout sa jowa ko, Australia, miss ko na siya from Abad Santos, PPC. Okay, hello sa'yo dyan, Eman. Good morning, 298. And syempre sa lahat ng mga kabarangay natin, no, na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Mga kapuso, mga kabarangay, tuloy-tuloy pa rin tayo. Text lang po, 0950-738-1028. Good morning sa mga kabarangay natin sa Manang Lolit, Bulalohan, Tapsilogan. Kina Daddy Ching Biray, kina Daddy Marlene Daddy Marlene, naging Daddy si Mami. Kina Mami Marlene Batumbakal, sa Team Bahay, sa lahat ng mga kabarangay natin dyan sa Manang Lolit, Bulalohan, Tapsilogan. Diyan kina Arjen, kay Angie, kay Tita Malu. Nandiyan ba si Tita Lu ngayon? Friday lang ata siya. Ayan. Asarado sila ngayon. Ayun nga pala, Monday. Good morning na lang po sa inyo lahat dyan. Kaya Tito Ala, ng aming Disney Princess dyan. And kay Sisi Diana. Sos, anniversary pala kahapon. Batiin ko muna pala, ha? Ng happy anniversary. Kapag anniversary ba, may fireworks? Akala ko ano lang yun, New Year. Pati pala anniversary. Ang taray naman ng aming Disney Princess na murag kawala. Mi, nakawin na siya, Mi. Pagalitan mo, Mi. Late na siya, Mi. Good morning dyan kay Mami Marlene. Ingat po. May lakad dyan palagi si Mami eh. Ingat always, Mami, ha, lalo na sa pagmamaneho. And syempre, good morning din dyan kay Tita Lilia, kay Tita Patty, at sa lahat dyan sa Team Bahay. Ayan, good morning sa inyo dyan. Ma'am, hindi mo napakinggan yung problem? Sayang. Ikwento ko sa'yo later, ma'am, after ko mag-talk. Mga 10 minutes. Charis! Ay, mga kabarangay, tuloy-tuloy tayo 10:19 in the morning. Kasama pa rin si Mama Donna. Message lang. Ay, ma'am, aray, nanghina. Pwede rin po sa Barangay FM 97.5 Palawan, naka-live tayo. Good morning din pala sa mga taga-Old Market, kay Madam Ala, Sir Dons, kila Mama Bing, good morning sa inyo lahat dyan. Kila Boss Bats Martinez sa Martinez Meat Shop dyan sa Old Market, shout out sa inyo. Oy, good morning din pala, nakikinig to sila ngayon. Kay Tita Idet, Uncle Adel, hello sa inyo dyan. Kay Ate Bads, good morning sa inyo dyan. Kay Ante ng Uncle Junior, shout out sa inyo. Mga kabarangay, 10:20 na po ng umaga, kasama pa rin si Mama Donna sa Barangay FM. Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay nating pag-uusapan ang problemang pinagdadaanan ng kapuso ng kabarangay natin na si Rowena Rizal. 10:28 in the morning. Keep on texting ng inyong mga pabidang advice sa ating text line 0950-738-1028. At syempre, naka-live pa rin po tayo. Pa rin niyo po ako i-message sa aking Facebook, Mama Donna 975, or sa Mama Donna Palawan. Pwede rin sa Barangay FM 97.5 Palawan. Good morning nga pala dyan kina Daddy P, nanonood sa ating Facebook Live. Good morning po. Kay Ma'am Bing sa mga taga City Nursery. And of course, kay Tito Yoji, kay Tita Flor. Ayan, good morning po sa inyo dyan. Sa Sariego family, good morning. At sa lahat ng mga kapuso natin, no, na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Alright, mga kapuso, mga kabarangay, tuloy-tuloy tayo. Babasahin natin yung inyong mga pabidang advice. Naku, nakakaloka naman din talaga itong nanay ni ano. Sabi dito, good morning Mama Dons. Para sa sender, may mga magulang talaga na ganyan. Yung porke magulang sila, akala nila lahat ng ginagawa nila sa sarili nila ay tama. Porke anak lang tayo, kahit tama ang sinasabi natin, mali pa rin para sa kanila. Kasi ang iniisip niya, magulang nga siya. Okay? Kasi minsan, may mga magulang din na mali at minsan may mga anak din na tama. Wag lang okay, ginawa niya na lang weng yung Rowena. Pinalayawan mo, no? Sabi niya, Rowena, wag lang magsuko sa pagsabi sa magulang mo na tama, ng tama. Kung talagang matigas pa rin siya sa kanyang desisyon, ihayaan mo na lang siya na makapag-desisyon siya sa sarili niya ng tama. Hindi pa ninyo kayang awatin yan kasi may asim pa. Good morning sa dyan, Frenny Boy. Ba't ako maasim? Di naman ako maasim, hindi may asim. Literal. Kaksiw kasi ako eh. Okay, good morning sa lahat ng mga kabarangay natin na nakatune in pa rin sa atin ngayon. Good morning kina Auntie Yen. Hello sa inyo dyan kila Auntie Mers. Mga kapuso, mga kabarangay, 10:30 ng umaga. Kasama pa rin si Mama Donna. Dito pa rin tayo
sa Barangay FM. Message lang, nood lang sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin, Mama Donna 975. Text lang po sa ating text line 0950-738-1028. 10:31 in the morning sa Barangay FM. Time check brought to you by Time Check ay handog ng Robust Dietary Supplement for Men para sa mga kalalakihan. San Miguel Beer. Cheers! May San Miguel Beer para sa iyo. Kasama natin ngayong umaga, here's one from Gabriela. Hindi ako iiyak. Ayoko na rin. Nakapagod. Charis! Good morning, kabarangay. Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay nating pag-usapan at pagpayuhan ang problemang pinagdadaanan ni Ruwen. Ayan, kasama natin Josh Garcia, ikaw ang iibigin ko. Ay, sa mga kabarangay natin, 10:46 in the morning, kasama pa rin po si Mama Donna sa programang Talk to Mama. Good morning sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Ayan. Oy, good morning nga pala sa lahat ng mga kabarangay natin dyan sa... Wait lang, asa na yon? Ayan, good morning Mama Donna watching here at PNP New City Hall. Good morning po sa ating mga magigiting na kapulisan. Especially dyan kay Madam Corazon Hinova. Good morning po sa inyo dyan. Ayan, at sa lahat ng mga kabarangay natin na nanonood sa atin ngayon. Shout out sa mga kabarangay natin dyan sa PNP sa New City Hall. Good morning po sa inyo. Ingat-ingat po palagi. And syempre sa lahat ng mga kapuso natin na busy-busy ngayong umaga pero tutok na tutok yung mga tenga nila sa radyo. Ayan. At sa mga kabarangay natin dyan na napagdaanan yung ganitong problema, ano ba yung ginawa ninyo mga kapuso? Ay, shoutout po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Ayan, sana ay mag-i-enjoy lang kayo dyan mga kapuso, mga kabarangay. Ha, dyan lang kayo. Tas dito lang din ako. Charing. Okay, sabi dito, good morning Mama Donna. Para sa sender, hayaan mo na lang si mama mo. Suportahan mo na lang siya. Ay, grabe din. Okay, tuloy ko. Sabi niya, di ba sabi niya tama ang ginagawa niya at doon naman sa nanay ng sender, magpakasawa ka sa ginagawa mo hanggang sa maisip mo na kung tama ba talaga yung ginagawa mo. Yun lang, Mama Dons. Kuya Buraot nga pala. Good morning po. Kapuso kabarangay, alam nyo, wala namang masama, lalo na sa pagsuporta. Alam mo yun, yung support, kasi mahalaga na meron tayong malakas at matibay na support system, lalo na kung nanggagaling sa ating pamilya. Pero syempre, ang susuportahan lang natin yung mga sa tingin natin na mabuti, maayos at makakatulong para sa kanila, 'di ba? Pero kung hindi naman, katulad ng problema na pinagdadaanan ng sender natin patungkol sa mama niya na sa iba-ibang lalaki na sumasama, minsan yung nasasamahan niya may asawa pa at dumating pa sa point na sinugod na ng asawa itong mama niya dun sa bahay nila at dumating na rin sa point na laman na sila ng barangay, laman na sila ng chismis sa buong barangay, 'di ba? Parang ba't mo susuportahan? Paano mo susuportahan yung tao na nagdadala ng stress sa'yo, di ba? Paano mo susuportahan yung tao na alam mo na mali na yung ginagawa, di ba? So, kapuso kabarangay yung suporta, nakadepende yan sa kung paano yung magiging effect dun sa tao at kung paano kabuti yung ginagawa niya, di ba? Hindi naman porket ka mag-anak, hindi naman porket kaibigan o magulang natin, susuportahan natin sa lahat ng bagay. Kahit na alam na natin na mali at sa huli ay mapapahamak sila, di ba? So, wag natin suportahan kung alam natin nakapahamakan yung dala nun para sa kanila. Sabi dito, good morning Mama Donna, payo ko lang sa sender. Una ay magdasal siya bago niya kausapin ang masinsinan yung mama niya. Sabi niya, tanungin niya kung bakit niya ginagawa ang hindi magaganda at ganong mga bagay. Siguro dahil sa pagkawala ng tatay nila kaya nagkaganon yung mama niya. Dahil sa nangyari sa mama niya ay mas kailangan sila ng mama niyang magkakapatid. Yes. Sabi niya more attention and love ang need ng mama niya. Baka hindi pa niya tanggap yung pagkawala ng asawa niya. Sabi niya pa, Mama Donna, lahat ng mga nangyayari sa buhay ay may dahilan. Naniniwala naman ako, kapuso kabarangay, di ba? Na lahat na nangyayari sa atin may purpose yan. Sabi niya kaya ang dapat gawin ay pagmamahal at pangunawa ang ibigay nila sa kanilang ina. Wala namang pag-uusap ng mahinahon
ang di naaayos. Sabi niya baka pag kinausap niya yung mama niya ay maintindihan niya kung bakit nagkaganon yung mama niya at marilis ng mama niya yung kung ano man yung kanyang nagawang mali. Sabi niya ang mga marites nandyan lang yan para manira ng buhay. Correct. Minsan nga may mga tao na halimbawa may pinagdadaanan tayong problema, mangungumusta sila pero wala silang ibibigay na advice. Mangungumusta sila pero mararamdaman mo na igagaslight lang nila yung nangyayari. 'Di ba? Parang nangumusta sila para lang may maichismis sila. Kaya nga Kapuso Kabarangay, hindi lahat ng nangungumusta sa inyo ay concern. Yung iba, naghahanap lang yan ng dahilan para sirain ka. Kaya tignan natin kung gaano ka-sincere yung mga tao sa buhay natin. 'Di ba? Lalo na sa panahon ngayon. Tama, yung sinabi mo na yung mga marites nandyan lang yan para manira ng buhay. Kasi yung buhay nila sira na. So wala na silang sisirain ang gagawin nila. Maghahanap sila ng tao na may maayos na buhay. 'Di ba? Para yun yung sisirain nila. Sabi niya pero yung relasyon nyo ng iyong ina ay hindi kailanman matitibag. Basta may pagmamahal at pag-umunawa sa isa't isa. Masyado lang apektado yung mama niya sa mga nangyari. Pray lang kay God at nahipuin yung puso ng mama mo para ma-realize niya yung lahat ng kanyang pagkakamali. God bless to you, Sander. Pag-greet lang po, Mama Donna, sa Acoba Agri Trading Bigasan sa Barangay Tinigiban. Always po naka-tune in sa inyong station. Madam Cheryl, thank you so much. Very on point ang iyong pabidang advice. Di ba ang ganda ng pabidang advice niya, Kabarangay, na hindi lahat ng tao na may pinagdadaan ng problema kailangan nating takbuhan. Kasi hindi naman natin matatakbuhan ng problema. I mean, hindi naman natin matatakasan ang problema, di ba? Kaya nga, yung mga taong namumroblema, hindi nila kailangan ng tao na kapag kinausap nila, mas lalo silang mamumroblema. Alam mo yun, igagaslight lahat ng nangyayari. Lalo ka masistress. Ang kailangan nila, someone na makikinig sa kanila, someone na pwede nilang marilisan ng mga sama ng loob nila. And after that, siguro mas magiging okay. And someone na makakasama talaga nila to face that particular problem, di ba? So mga Kapuso, mga Kabarangay, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa ating programang Talk to Mama. Ayan, shoutout sa lahat ng mga viewers natin. Good morning po. Ayan, sa mga nanonood sa Barangay FM 97.5 Palawan and sa Mama Donna 975. Bago yan, basahin natin yung naiiwan. Hello to Reynan Garcia. Good morning, Mama Donna. Happy Monday po. Happy Monday! And kay Nanding the Great. Mama Donna, hamak ang ganda mo sa umaga. Ay, dapat! Kasi nga dapat, diba? Maaga palang maganda na. Kaya nung hapon ako hindi masyado eh. Sige, maganda ako sa umaga lang eh. Mamaya ulit, alas stress. Ano ba? Di ba nakakainis? Nararamdaman ng mga kabarangay natin pa nagaganito ka ng umaga. Sabi niya, Mama Donna, pabati lang po. Ay, may ubo. Sa mga kasama ko din sa trabaho, okay, si Eileen sa Original Fish Crackers, si Nanonoy Christopher Manyozo, and kay Aldarin, okay, kay Papay, Arnel, to Jay, kay Buboy, Atan, and Isagani, at sa mga anak ni Christopher. May ubo talaga. Kay Kim, Ashley, yung bunso na si Chris Angel. Okay, thank you, Mama Donna, from Nanding the Great of Divina Pastoral Subdivision, Barangay Bayanihan, Gapan City, Nueva Ecija. Oh, so layo. Good morning sa inyo dyan. At syempre sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Good morning, good morning. Alam mo, ako, Rowena, magsistick ako at magbe-base ako dun sa sinabi ng mga kabarangay natin na pabidang advice para sa'yo. Kasi ang ganda ng point ng mga kapuso natin na nagbigay ng pabidang advice na ngayon ka kailangan ng magulang mo. Kasi nga, longing for love and attention siya. Siguro, yun yung epekto nung pagkawala ng papa mo. And ang tendency nun, kung paano siya mag-cope dun sa problem is that lalabas siya kasama yung mga barkada, sasama siya sa iba't ibang lalaki. Kasi nga, alam mo yun, parang yun yung way niya para masamahan niyo siya na kailangan ko ng kasama. And feeling niya, nahahanap niya yung love at yung companionship
dun sa mga barkada niya at doon sa kung kani-kaninong mga lalaki na sinasamahan niya, 'di ba? So, siguro magulang mo 'yan eh. Ang kailangan mong gawin sa kanila kahit gaano kakulit yung mga magulang natin, lalo na nung tumatanda na sila, 'di ba? Kahit gaano sila kakulit, kailangan natin silang intindihin. Makukulitan tayo, maiinis tayo minsan, pero kasi wala naman tayong choice. Kasi alalahanin natin palagi na nung mga bata tayo, ilang beses din tayong naging makulit sa kanila. Ilang beses din tayong nagtanong ng paulit-ulit sa kanila. Pero, hindi sila nagsawa na sagutin yung tanong natin. Hindi sila nagsawa na intindihin tayo dun sa mga kakulitan na ginagawa natin. 'Di ba? So, maybe this is a time na tayo naman yung umintindi dun sa kanila. 'Di ba? Ganun lang yung cycle ng buhay. Kailangan nating intindihin ang bawat isa para iintindihin ka rin, 'di ba? Kung ano nga yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Para at least, 'di ba, mas maayos yung buhay na meron tayo. So, para sa akin, siguro ngayon ka kailangan ng mama mo. Hindi nga siguro eh. Ngayon ka talaga kailangan ng mama mo. 'Di ba? Ibigay mo muna sa kanya yung time, kausapin mo siya, pag-usapan nyo, upuan nyo yung problema na meron kayo. Para sa akin, masisettle naman yan eh. Kausapin mo siya nang hindi siya nakainom. Kasi kapag nakainom, matapang yan. 'Di ba? Kausapin mo siya na nasa maayos na mood, na nasa maayos siya na alam mo 'yon, na pag-iisip. Kasi kapag may alak na wala na, hindi na. 'Di ba? So kung para sa akin, pag-usapan niyo, sabihin mo yung concern at sabihin mo rin na yung kapatid mo, sabihan mo rin siya na sabihin sa mama niya yung mga concerns niya. Kasi I know for sure lalambot yung puso ng mama niyo pagdating sa inyong dalawa ng kapatid. Paliwanag mo lang, may intindihan niya rin lahat. Ayan. Thank you so much sa lahat ng mga kabarangay natin na nagbigay ng kani-kanilang mga pabidang advice. At syempre sa lahat ng mga kabarangay natin, no, na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Ayan. Good morning sa inyo dyan. At sa mga kabarangay natin dyan na nagbigay ng kani-kanilang mga pabidang advice. Sabi dito, good morning Mama Donna, kung ako si sender, iwasan niya na, maghanap na lang siya ng trabaho, maganda pang pakinggan. Sa sender? Sa mama ng sender. Okay. Thank you so much kay Mama Nika ng Mama Nika Aesthetics. Maraming salamat. Madam Jessa Isteron ng Mrs. Jessa's Beauty Salon. At syempre maraming salamat din kay Madam Cherry and kay Sir Justice ng Queen Jasmine Rental Gowns. Thank you po sa inyo. At sa lahat ng mga kabarangay natin, no, good morning sa inyo mga kapuso, mga kabarangay, sa lahat ng mga kapuso natin na nanonood sa ating Facebook Live. Sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig sa kani-kanilang mga kabahayan. Ayan, good morning. Sa lahat ng mga drivers natin. And good morning din sa mga ukayan, sa mga wagwagan kila Madam Nancy and kay Sir Rafael Sungkayaon. Good morning po sa lahat ng mga magulang. Ayan, pakiusap ha sa lahat ng mga magulang. Sana naman tumayo tayo bilang magulang sa mga anak natin na maging huwaran or makita man lang nila na, alam mo yun, na kapag mali na yung ginagawa natin, kapag alam natin na mali na yung ginagawa natin, iwag na nating ituloy-tuloy pa, 'di ba? At sa mga anak naman, magbigay tayo ng mas mahabang pasensya, though minsan nakakapuno rin yung mga magulang na sa tingin nila tama yung ginagawa nila pero mali naman din talaga. Mas magbigay tayo ng mahabang pasensya, 'di ba? Kapuso Kabarangay, maraming salamat. Rizzo 1058. Susunod na po si Papa Roni para sa programang The Daily Big Ten. At syempre mamaya po magkakasama tayo with Papa Buloy alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. Kaya tuloy-tuloy tayo sa Barangay FM forever.